Sa pagpapatuloy, labis naman na nagulat si Xiongwu sa nakita niyang nangyari kay Xu Pang, habang natutuwa naman si Tan Yun sa kanyang nakita at sarkastiko niyang tinawag si Ye Tian na head-snatching head dog. Nagsaad naman ang hangal sa ating bida kung tama ba siya na Tan Yun ang pangalan niya. Sabi niya din na habang papunta siya dito ay nakita niya ang mga katawan ng grupo ng Night Scars, at tinanong niya ang ating bida kung siya ba ang pumatay sa mga ito. Bigla namang humarang si Xiongwu at inaako ang ginawa ni Tan Yun, dahil sa nag-aalala ito na baka kung ano ang gawin ni Ye Tian sa ating bida, nagsaad din siya dito na kung gusto nito na maghiganti ay siya ang lapitan nito at walang kinalaman dito si Tan Yun. Sumagot naman ito na huwag na mag-alala si Xiongwu dahil gustong-gusto siya ng kanyang brother Linghu, kaya wala siyang balak na maghiganti sa kanya. Ngunit bigla naman nanlisik ang mga mata nito habang sinasabi na ngunit ang batang ito ay gustong nakawin ang Ice Lotus Yuyan ng kanyang brother Linghu, pagkatapos nun ay nagpakawala ito ng malakas na aura na nagmistulang isang beast na dalawa ang ulo, habang sinasabi na kaya dapat na mamatay ni Tan Yun. Ikinatakot naman ito ni Xiongwu dahil ito ang Dragon Mix Tiger Skill Technique, at tinanong niya ito kung nagawa ba talaga niya na maensayo ang teknik na ito. Na hindi naman na itinanggi ng hangal na ito, at mayabang na sinabi na sa isang taon niyang pagsisipag mag-ensayo, ay nakumpleto niya na ang ibinigay sa kanyang teknik ni Brother Linghu, at ngayon ay naabot niya na ang 100,000 pounds na puwersa sa isang suntok. Sinabi niya din na sapat na si Tan Yun para maging mapalad na unang tao na mamamatay sa ilalim ng teknik na ito. Sarkastiko namang sinabi ng ating bida na kung malakas ba talaga ang 100,000 pounds punch. Labis naman na nagalit ang hangal dahil sa tono ng pagsasalita ni Tan Yun, kaya naman ginamit na nito ang kanyang teknik na Dragon Mix Tiger Skill at sumugod na nga ito sa ating bida, habang sinasabi nito na anong lakas ng loob niya na magsalita ng ganun kung mamamatay na siya. At nang bahagya na nga itong nakalapit ay sinasabi pa nito na ipaparamdam niya dito ang takot sa 100,000 pounds punch. Labis naman na natakot si Xiongwu kaya sinabihan niya si Tan Yun na umalis na sa pwesto nito. Hindi naman ito inintindi ng ating bida bagkus ay nanlilisik na ang mga mata nito na naglalabas ng bahagyang aura. Pagkatapos nun ay nilabas niya na ang makapanindig balahibo niyang soul bilang dating Supreme God, at tumawa ito ng malakas. Habang sinasabi sa hangal na ang hamak na langgam lang na katulad nito ay naglakas loob na makipaglaban sa isang buwan. Naghanda na nga din ito ng isang pag-atake at sinasabi niya na ipaparamdam niya dito kung ano talaga ang tunay na nakakatakot na kapangyarihan. Nagsalpukan na nga ang mga ito at sa sobrang lakas ng impact ng mga aura nito ay halos masira na ang mga kalupaan. Nagpatuloy ang ganong kaganapan hanggang sa may nabali na ang buto ng isa sa kanila at halos madurog pa ito. At ito pala ay sa hangal na ngayon ay sumusuka na ng makapal na dugo, at napapasabi na lang ito na kung paano ito naging posible. Pagkatapos nun ay tumalsik na ang hangal, na dahilan ng pagkakaroon ng matinding pagsabog sa pinagbagsakan nito, at mayabang na sinabi ng ating bida sa hangal na ang suntok nito ay talagang may 100,000 pounds, pero ang suntok niya naman ay nagkakaroon ng 1 million pounds. Bahagya na namang nakabangon ang hangal at makikita kung gaano kalala ang nangyari sa kamay nito. Kaya napasabi na lang ito na ang napakalakas na kapangyarihan na ito ay hindi makukuha ng isang bagong disciple lang, kaya naman tinanong niya na si Tan Yun kung ano klaseng tao talaga ito. Naglabas naman ng maitim na aura ang ating bida habang naglalakad patungo sa hangal, at sinagot niya ito na siya ang King of Death, kaya nandito siya para kunin ang buhay nito. Tumayo naman na ang hangal at sinabi nito na hayaan siya na mabuhay ni Tan Yun, at tapos na ang usapan na ito. Sabi niya din na kung papatayin siya nito ay hindi ito papalampasin ni Brother Linghu, at ang mga kaibigan at miyembro ng pamilya ni Tan Yun ay lahat ay mamamatay. Nakalapit naman na dito ang ating bida at seryosong sinabi sa hangal na sa tingin ba nito na may paki siya dito at sa shit na Brother Linghu nito, pagkatapos ay nakahanda na ito sa kanyang pag-atake. Habang sinasabi niya din na sa paningin niya ay hindi man lang sila isang klase ng basura. Bigla namang may nilabas na isang bagay ang hangal at sinabi kay Tan Yun na pinilit siya nito para gawin ang bagay na ito. Pagkatapos ay sinuntok niya ang bagay na ito para mapabilis ang pagpapatama nito. Ngunit hindi para ipangatake kay Tan Yun.
Bagkus ay patungo ito sa isang direksyon at sinabi ng hangal na kung hindi siya pagbibigyan na mabuhay ni Tanyun ay mas mabuti pa na mamatay na lang sila ng magkakasama. Bahagya namang napahinto ang ating bida at napatingin sa napuntahan ng bagay na ito, at pinatama pala ito ng hangal sa mismong cold pool, na dahilan ng pagkakaroon ng reaksyon nito sa di malamang dahilan. Ipinagtaka naman ito ni Tanyun dahil wala siyang ideya kung ano ang ginawa ng hangal. Habang si Xiongwu ay natatakot sa mga maaaring mangyari dahil sa wala din siyang ideya sa ginawa nito. Labis naman na nagagalak ang hangal at sinasabi niya na ito ang Tianshan Snow Crystal, at gagamitin niya sana ito sa pagkuha ng flame ng Ice Lotus pero ngayon ay pinasabog niya na ito. Dahil dun ay ang Ice Lotus Yuyan ay sasabog na din dahil sa ginawa niya, kaya lahat sila ay mamamatay na dito. Seryoso namang sinabi ng ating bida sa hangal na kung ito na ba ang huling plano niya, na masayang sinang-ayunan naman ito, at sinabi na sa ilalim ng Ice Lotus Flame ay walang kahit sino ang makakapigil dito, maliban na lang kung ang master ng Fifth Soul Realm ay susugpuin ito pero wala sa kanila ang nasa ganitong cultivation, at masayang sinabi din ng hangal na mamatay na lang sila ng magkakasama. Napahinto naman silang lahat nang biglang bumulusok ng malakas ang Ice Lotus Flame, dahilan ng unti-unting pagyeyelo ng buong lugar, habang nagyelo na din ang bangkay ng hangal na pinatay ni Ye Tian. Kaya naman umaksyon na si Xiongwu para mablock itong Ice Lotus Flame, at sinabi kay Tanyun na makakayanan niya lang na may block ito ng ilang segundo, kaya sinabihan niya na si Tanyun na agad nang umalis dito. Hindi naman ito sinang-ayunan ng ating bida, at naglalabas na ng aura sa kanyang isang kamay na may marka. Habang sinasabi na ang Ice Lotus ay gusto siyang patayin kaya kamangha-mangha ito. At maya-maya lang ay inabsorb niya na ito gamit ang marka sa kanyang kamay. Labis naman na nagulat ang hangal at hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Ilang sandali lang ay naabsorb na ito lahat ng ating bida na labis niyang ikinagalak, at sinabi na ang glacial fire ay nasa kanya na. Hindi naman makapaniwala si Xiongwu dahil ang buong Ice Lotus Flame ay wala na talaga, at pilit kinukumbinsi ang kanyang sarili na hindi lang siya nananaginip. Maging ang hangal ay hindi ito kayang paniwalaan, kaya pasigaw nito na sinabi kay Tanyun na ito ay nasa womb stage lang kaya paano niya nagawa na makolekta ang glacial flame, sabi din ito na walang gumagawa nito sa kanilang spiritual world. Sarkastiko namang nagsaad ang ating bida ng paghingi ng tawad sa hangal dahil sinira niya ang mga natural na ginagawa ng kanilang spiritual world. Tinanong niya na din ito kung may gusto pa ba itong huling sabihin bago ito mamatay, na labis ikinatakot ng hangal kaya agad itong umalis para tumakas, habang sinasabi na sobrang ganda niya na nanggaling sa langit at ang kanyang kinabukasan ay maganda, kaya hindi siya papayag na mamatay lang sa mga kamay nito. Nagsaad naman si Tanyun na kung ayun na ba ang huling salita nito, habang nakahanda na ang kanyang gagawing pang-atake sa hangal. Kaya sinabi niya na ngayon ay pumunta na ito sa impyerno, at pinakawalan niya na nga ito at ang atake na ito ay ang kakakuha niya pa lang na Ice Lotus. Mas lalo naman itong ikinatakot ng hangal at sinabi kay Tanyun na huwag siya nitong patayin, ngunit mabilis na tumama ito dito. Dahilan ng malakas na pagsigaw nito dahil sa unti-unti nang nagyayelo ang kanyang buong katawan. Tuluyan nang nagyelo ang hangal habang dilat ang mga mata nito. Kaya naman malakas na bumagsak ito sa harap ni Tanyun at ni Xiongwu, dahilan ng pagbasag nito sa marami nitong piraso, tinignan lang naman ito ng dalawa, at sa isip-isip ni Xiongwu na itong si Ye Tian ay umaasa lang sa kanyang cultivation base, at nakasanayan niya ito sa loob ng Zhang clan. Sabi niya din na hindi niya inaasahan na ganito ang sasapitin nito, pero nakilala niya ito ng may malupit na personalidad kaya nararapat ito na mamatay sa ganitong paraan. Kung nakarating ka na sa part na ito, ay sigurado akong nagustuhan mo ang ating kwento, nagsisimula pa lang ang ating YouTube channel, kaya naman hinihiling ko sa iyo na mag-subscribe, at click ang notification bell, para ganahan ang hangal na ito. Para din updated ka sa pag-upload natin everyday, huwag mo din kalimutan i-click ang like button. Maraming salamat mga Emperor. Napahinto naman sila sa pag-iisip nang may napansin silang isang badge at napapatanong si Tanyun kung ano ito. Nilapitan naman ito ni Xiongwu at sinabi niya na ito ay Qianlong Command Orderly, at ito ang patunay sa pagiging kasama sa Qianlong list,
At kung meron ang tao nito ay makakalahok ito sa gagawing trial sa Meteorite Gorge Valley sa susunod na 10 araw. Sabi niya din na ang Meteorite Valley ay nagbubukas lang sa loob ng 3 taon, at ang usap-usapan ay mayroon doon na isang totoong God. Tinignan naman ang badge na ito ng ating bida at binanggit niya ang Meteorite Valley, at sa isip-isip naman niya na ang langit ay pinarusahan ng mga lupain, pero isa ito sa 3,000 small worlds na hindi alam sa lower realm, at may isa na totoong God na nahulog dito. Dagdag niya pa na mukhang ang lahat ng nasa likod nito ay si Handon at si Yuan, kaya kailangan niya na alamin kung ano ang mga nangyayari. Samantala tinanong naman na ni Xiongwu si Tanyon kung kailangan na ba nilang bumalik, na sinang-ayunan naman ng ating bida at hinawakan na si Xiongwu sa bewang nito. Pagkatapos nun ay tuluyan na nga itong mga umalis, habang sinasabi ni Tanyon na oras na para bigyan ng daga ng bahagyang paghihirap. Sa kabilang banda sa loob ng Emperor Huangfu Shenzong Secret Realm ay nagmamadaling pumunta si Mumeng dito at ang kanyang mga kasamahan. Na ikinagulat naman ng ibang mga disciple na nasa loob nito. Nagsaad naman si Suwei kay Mumeng na kung bakit nagmamadali ito na ipatawag sila, kaya tinanong na niya kung may problema ba na nangyayari. Agad namang sumagot si Mumeng na may nakarating sa kanyang isang balita, na si Merong Kun ay inutusan ng isang grupo para sundan si Tanyon sa Secret Realm ng Fierce Valley. Kaya natatakot siya na baka kung ano na ang nangyari dito, kaya pupunta sila dito para matulungan ito. Napatigil naman sila nang may isang tao na dumating habang malakas na tumatawa, at ito pala ang hangal na manyakol na si Merong Kun. At sarkastikong sinasabi nito kay Mumeng na bakit ngayon palang ito pumunta dito, kaya natatakot siya na baka nahuli na ito. Labis naman na nagalit si Mumeng kaya nilabas na nito ang kanyang espada, at sinabi sa hangal na ang lakas ng loob nito na magpakita pa sa kanya. Itinutok na nga nito ang espada niya dito at tinanong ito kung ano ngayon ang kalagayan ng ating bida. Nagsaad naman ang hangal na manyakol na si Tanyon ay pinutol ang kanyang kamay, at sa kabutihang palad ay binigyan siya ng kanyang grandfather ng Black Jade Intermittent Pill para lang gumaling ito, kaya naman nagpadala siya ng 100 spiritual fetus disciple, para makapaghiganti at patayin ito. Sinabi din nito na ang taong kumakalaban sa kanya ay namamatay. Labis naman na nagulat ang mga disciple na ito, at napapatanong kung sino ba si Tanyon at naglakas loob ito na galitin si Merong Kun, at putulin pa ang kamay nito. At sa dami ng makakalaban nito na spiritual fetus ay hindi ito makakatakas dito, at isa pa ay si Merong Kun ay may matinding background, kaya ang mga maglalakas loob na galitin ito ay namamatay. Labis naman na nalugmok si Mumeng sa pag-aakalang patay na talaga ang ating bida, kaya naman natutulala na lang ito habang unti-unti nang lumuluha ang mga mata nito. Nilapitan naman ito ng hangal na manyakol, at sinabi kay Mumeng na sa kanya lang ito, at kung may maglakas ng loob na hawakan siya ay mamamatay. At sarkastiko pang dagdag nito na si Tanyon ay hindi lang ang unang namatay at hindi lang ang huling mamamatay, sabi pa ng hangal na ito na pinapayuhan niya ito na maging masunurin na lang palagi sa kanya. Napahinto naman ito nang may maramdaman siya na parating sa kanya, ngunit huli na siya dahil tumama na ito sa kanyang isang kamay na pinanghahawak nito kay Mumeng. Napasigaw na lang ang hangal na ito dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman nito, at pasigaw na nagtanong kung sino ang bastard na gumawa nito sa kanya. Labis naman na natuwa si Mumeng nang makilala niya ang espada na ito, at ito pala ay sa ating bida na nagsaad ng sarkastikong paghingi ng tawad sa hangal, sa kadahilanang buhay pa din siya at maayos na maayos. Ikinagulat naman ito ng mga gunggong na ito sa kadahilanang inakala nila na patay na ito, dahil sa daming namatay na disciple na nasa 9-fold ng spiritual fetus na lumaban dito, ay buhay pa din ito at wala man lang maliit na pinsala kahit kaonti. Dagdag pa ng isa na ngayon niya lang nakita na nagkaganto si Murong, kaya gusto niya masaksihan kung paano ito maghihiganti. Sa kabilang banda ay patungo na sa ating bida ang kanina pang nag-aalalang si Mumeng, at nang makalapit na ito ay umiiyak ito sa saya dahil sa nasa maayos lang na kalagayan ang ating bida. Nagsaad naman ang ating bida na wag na itong mag-alala dahil ang mga hangal na iyon ay hindi siya kayang mapinsala. Samantala sumulpot naman bigla si Xiongwu na binabati si Mumeng, at sinasabi nito na ibang klaseng pagkakataon na nandito din ito. Nagtaka naman dito si Mumeng kung bakit kasama ni Tanyon ang taong ito.
Nagsaad naman na ang ating bida na pumunta siya sa Snow Territory para hanapin ang Ice Fire, at si Xiongwu ay tinulungan siya kahit papano. Nabahagya namang ikinagalit ni Mumeng dahil sa nagseselos ito. Kaya naman nilapitan niya na si Xiongwu para magpahiwatig dito, nakangiti niyang sinabi na siya ang nagdala kay Tanyon sa kanilang sect, at halos kakadating lang nito kaya madami pa siyang hindi alam sa lugar na ito. Kaya nagpasalamat siya dito sa pag-aalaga nito dito sa kanilang paglalakbay sa Secret Realm, pero sa loob-loob nito ay sasabog na ito sa galit, at sa isip-isip niya na siya ang nauna kay Tanyon, kaya lumayo na ito at huwag itong manghimasok, napagtanto naman na ni Xiongwu ang mga gustong iparating nito, at sa isip-isip niya na isa itong deklarasyon ng laban para sa puso ni Tanyon. Kaya naman inasar na ni Xiongwu si Mumeng at sinabi dito na si Tanyon ay palagi siyang iniingatan sa Vicious Valley ng Snow Region, at nang napinsala siya ay yakap-yakap siya nito hanggang sa makabalik siya. At sa isip-isip din nito na gusto niya din si Tanyon, kaya hindi siya papayag na mapunta lang ito dito. Labis naman itong ikinagulat ni Mumeng sa pag-aakalang siya palang ang nayayakap ni Tanyon na babae sa kanilang buong sect. Sabi din ni Xiongwu kay Mumeng na isa na itong mature na babae at marami ang disciple na naghahanap ng ganitong klaseng babae, kaya kung hindi ito pipili ngayon ay pag matanda na siya ay ang mga ito na mismo ang pipili dito. Nagsaad naman na din si Mumeng at painsultong sinasabi niya dito na bagaman na ito ay bata at maganda ay maingat ito na hindi masyadong maakit ang mga bubuyog at paru-paro. Sabi din niya na ilang araw na ang nakalipas ay nakita niya ang maraming disciple na nagbibigay kay Xiongwu ng maraming love letters, at may usap-usapan na hindi siya kayang kalimutan ni Linghu Changkung. Nagpipigaan na nga ang mga ito ng kani-kanilang mga kamay at makikita ang matinding tensyon sa dalawa, habang ang ating bida ay walang ideya kung ano ang nangyayaring kaganapan. Nagugulat naman ang mga gunggong na ito sa kanilang nakikita, dahil ang dalawa ay naglalaban dahil sa selos, at ang dalawang babaeng gods ng kanilang outer gate ay nagpapaligsahan sa isang lalaki lang, kaya naman labis ang inggit ng mga gunggong na ito. Nadismaya naman ang mga sister ni Mumeng dahil nagmadali ito na ipatawag sila para makipaglaban, pero ngayon ay nakikipagtalo ito para lang sa isang lalaki. Samantala napahinto ang ating bida nang may sumigaw at tinatawag siya nito. At ito pala ang hangal na manyakol at tinanong si Tanyon na kung ano ang nangyari sa mga tao na pinadala niya. Mayabang naman ito na sinagot ng ating bida at sinabi na natural na pinatay niya na ang mga ito. Sabi din niya dito na ang mga tauhan nito ay mga walang kwenta na kagaya din nito. Nalabis ikinagalit ng hangal at tinanong si Tanyon kung bakit siya nito pinapahiya ng ganito. Kaya naman may nilabas itong isang pill, at sinabi din ito na papatayin niya na ito ngayong araw at walang kahit sino ang makakatulong sa kanya. Kaya naman ininom na nito ang hawak nito na pill, at may bahagyang aura ang lumabas sa mga paa nito. Pagkatapos nun ay mas lalo pa itong lumakas, na dahilan ng pagsigaw ng hangal dahil sa nag-uumapaw na ito sa aura. Nanlilisik na nga ang mga mata nito, at sinabi nito kay Tanyon na ang pill na ito ay hiningi niya sa kanyang grandfather, at kaagad siya nito na mabibigyan ng combat power na may kukumpara sa tao na nasa spiritual fetus realm. Sabi din nito na espesyal niya itong pinaghandaan para lang patayin siya ngayong araw na ito. Labis naman itong ikinagulat ng mga gunggong na ito, dahil hindi nila inasahan na may ganitong klaseng trump card si Merong, kaya sinabi ng mga ito na kahit gaano pa kalakas si Tanyon ay wala pa ito sa antas ng spiritual fetus. Kaya masyadong malaki ang agwat ng kanilang combat power. Nagalit naman si Xiongwu sa narinig niya na mga sinabi ni Merong kaya naman pasugod na sana ito dito, ngunit pinigilan ito ni Mumeng at sinabi dito na huwag itong magpanik. Na ipinagtaka naman ito ni Xiongwu, subalit sinabi sa kanya ni Mumeng na si Tanyon ay hindi lang basta-bastang isang spiritual disciple lang, kaya malaki ang paniniwala niya dito. Tumingin ito sa ating bida habang sinasabi na si Merong ay isang maliit na langgam lang sa harap ni Tanyon. Nagsaad naman na ang ating bida sa hangal habang naglalabas na ng bahagyang aura, at sinabi niya dito na sa tingin ba nito na sa kasalukuyang lakas nito na spiritual fetus realm ay kaya na siya nito na matalo. Nalabis ikinainis ng hangal na ito at sinabi kay Tanyon na huwag magpanggap na malakas, at ngayong araw ay ipapaalam niya dito kung ano ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa. Sumugod na nga ang hangal na ito sa ating bida na bahagya na din nagsisimula na maglabas ng kanyang aura,
Pagkatapos ng atake ng hangal ay halos nasira na nito ang kalupaan at makikita ang lakas ng impact nito. Ngunit nagulat siya nang hindi niya tinamaan si Tanyun at wala na ito sa kinatatayuan nito. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Maraming salamat mga Emperor!